Hi guys, it's me, Dara L, and welcome back to my channel. On today's episode, i-share ko sa inyo yung step-by-step process ng US visa application ko dito sa Dubai, UAE. So if you're interested, please watch this. So guys, for your information lang, ang in-applyan kong US visa ay for tourism lang. Ito yung tinatawag na B1, B2 visa. Ang unang step ay mag-fill up ka ng DS-160 form or yung tinatawag nilang application form online. Ito nga pala yung official website ng US Visa Appointment dito sa UAE. Meron na ditong link for DS-160 form at later on dito ka rin gagawa ng account para pag magbubook ka ng iyong appointment interview. Pag-click ko ng link dun sa DS-160, na-direct ako dito sa US official website. Ngayon, eto na yung form. Meron tayong answeran na kung saang location ako mag-a-apply. So, ilalagay mo lang kung ano yung location ng pag-a-applyan mo. Bali, ilalagay lang din natin tong CAPTCHA, tapos mag-i-start application ka na. Tapos kung makikita nyo, meron na rin kayong application ID. Bali tong application ID, dapat tatandaan nyo siya or i-screenshot nyo siya. Kasi itong application, in case na hindi nyo siya matapos, pwede nyo siyang balik-balikan at ito yung yung application ID, yun yung ilalagay nyo every time na i-retrieve nyo yung application nyo. Tapos ayan, i-fill in nyo rin yung required details or yung security questions. So kung makikita nyo, maraming required details yung DS-160 form. So it will take time para makomplete mo to or para matapos mo. Ako ang ginawa ko, nung meron na akong application ID, gumawa na kagad ako ng account ulit dun sa US Visa appointment sa Dubai para makakuha na ako ng appointment slot. Kasi kung pag magbubook ka ng appointment for your interview, kailangan meron ka ng application ID. Pero guys, take note, gagawin mo to, kailangan sure ka na yung application ID na nilagay mo when you're booking an appointment, yun din yung application ID na isasubmit mo. Kaya kailangan yung number na yun is i-record mo siya. After mong ilagay yung personal details mo, meron ditong travel information na required. Bali kung ano yung purpose ng travel mo, at yung intended travel date mo, at saka yung intended location na gusto mong puntahan. So, meron din ditong question kung meron ka bang travel companion. Siyempre, kung oo, i-mention mo siya. Tapos, kung meron ka din bang kamag-anak na naka-base sa US. Kung wala, tulad namin, ang minention ko na lang is yung hotel kung saan naming planong magstay. Tapos meron na din question dito kung meron kang previous travel sa US. Siyempre, tulad ko, first timer ako, lahat yan wala. So, wala akong travel sa US. Then, ilalagay mo rin yung current address mo at saka yung contact information mo. Tapos, meron din mga question dyan na hindi naman siya nag-a-apply sa'yo. So, i-click mo na lang yung does not apply, yung box nun, kung merong option na does not apply. Dito sa contact information, kailangan mong ilagay yung contact number mo, yung email address mo, yung current address mo, at saka yung social media platform mo or yung social media identification mo din. Pero kung wala ka namang social media, pwede mo namang i-click yung none. So after nyan, nandito na tayo sa passport information. So ilalagay mo lang yung passport details mo. Itong susunod naman is yung US point of contact mo. So, if meron kang kamag-anak. In our case, wala kaming kamag-anak, kaya ang inilagay ko na lang does not apply. Tapos, nilagay ko dun sa organization is yung hotel kung saan kami mag-i-stay. After nun, madadirect ka naman sa family information. So, dito, ilalagay mo lang yung father's name and yung mother's name. Tapos, meron din details dito kung nakabase ba sila sa US. So, be honest lang kapag mag-a-answer ka lagi ng DS-160 form. Kung nasa US sila, i-declare mo. Kung wala naman, i-declare mo din na wala. After nun, meron namang questions about your present work or your education and training information. So, ilalagay mo lang din kung ano yung current work mo, kung ano yung natapos sa pag-aaral mo, at saka kung ano yung mga trainings na inatenan mo. Tapos, dito sa security and background, meron ditong question kung nag-travel ka na
ka na ba before? So, ilalagay mo lang yung travel history mo. I think yung last 5 years of your travel history, kung ano-anong mga bansa yung mga napuntahan mo, kailangan mo lang din siyang i-declare. Tapos, itong security and background check, kailangan mo lang din talagang sagutan. So, bali itong security and background questions, medyo marami siya. So, sagutan nyo lang din siya ng maayos at kumpletuhin nyo lang din lahat ng mga questions, lahat masagot. After nun, madadirect na kayo dun sa pag-upload naman ng photo. Bali, yes and no lang naman yung answer dito sa mga security and background questions. And then, kailangan mong mag-upload ng litrato mo, yung passport size photo. Tapos, meron na siyang review. I-review mo lahat ng details na fill up mo kanina. So, tapos, after mo siyang ma-review and ma-confirm na tama lahat ng details na nalagay mo sa form, pwede ka na mag-sign and submit. So, kapag magsa-sign and submit ka online, ilalagay mo lang yung travel document number mo or yung passport number mo plus itong CAPTCHA. And then, pwede mo nang i-click yung sign and submit application. After mo siyang masubmit, hindi mo na siya pwedeng i-edit pa ulit. Ito na yung lalabas na confirmation page mo. Ngayon naman, ipapakita ko kung paano mag-book ng appointment ng non-immigrant visa dito sa UAE. Ito nga pala ang official website ng US Visa and Appointment Services, ais.usvisa-info.com. Bali dito sa pagbubook ng appointment, kailangan mo lang gumawa ng account. Ilagay mo yung complete details mo, yung DS-160 number mo, passport details mo, at saka kailangan mo yung magbayad for your visa fee. After nun, makakapag-book ka na ng appointment. In my case, nag-book ako December 2022 at ang available na appointment na meron sila, ang earliest is for August 2023. Ito nga pala yung mga documents na prepare ko bago yung US visa interview. So guys, after months and weeks of waiting, dumating din yung appointment day ko. Ang appointment schedule ko is 7:30 AM at dumating ako doon an hour prior dun sa schedule ko. Pagdating ko dun sa US visa section, bali sarado pa yon kasi 7:30 sila talaga nag-open. Yun yung official timing nila. Pero madami na rin talagang naka-queue. Yun yung siguro mga 7:30 appointment din. So, siguro mga pang 10 or pang 15 na ako sa queue during that time. Ang unang-unang nag-open na window is yung appointment verification. So, chinek lahat dun sa naka-queue kung tama ba yung appointment mo, verify nila. After ng appointment verification, bago kayo makapasok sa loob, meron ng security control. Ito na yung papatanggal lahat ng electronic gadgets nyo, papaiwan. Bibigyan naman kayo ng number, like kung saan, para siyang baggage counter, naiiwan doon yung gamit nyo, tapos bibigyan nila kayo ng corresponding number para pagpalabas na kayo, yun yung ibibigay nyo para makuha nyo yung gamit nyo. So yun, yung pangalawa after appointment verification is yung security control. So guys, after naming makapasok dun sa visa section office, yung interview process ay divided siya into 3 steps. Bali, application and photo verification, biometrics, at saka yung interview. Dun sa application and photo verification counter, ito yung experience ko. Bali, nung binigay ko yung passport ko, binerify niya yung details kung tama ba yung full name ko at saka yung full name na nasa passport ko. Tapos, tinanong lang din niya ako ng konting information, like kung sinong kasama ko magta-travel, kung nasan yung kasama ko magta-travel, kung naka-base ba siya sa Dubai or nasa ibang bansa ba siya or nasa Pilipinas. Ganun lang. Tapos sinabi ko lang kung ano yung nilagay ko din sa form ko. Tapos binerify din niya yung litrato kung na-meet ba ng system requirements. So far, hindi naman siya nag-require ng additional photo niya ako. Pinapila na niya ako dun sa biometric section. Pagdating mo naman sa biometric section, yun lang yung pinakamadali kasi scanning lang siya ng fingerprints. Bali, ika-capture lang nila, sasabihin lang sa'yo ng officer kung anong kamay, aling kamay. Yun lang, yun ang pinakamadaling section. After nun, sinabi niya, pwede nang umupo for the interview kasi dahil 7:30 yung appointment namin,
hindi pa nakabukas yung counter for interview. So, pinaupo muna nila kami. Mayroong waiting area doon. After siguro namin mag-antay ng around 10 to 15 minutes dun sa upuan, pinatayo na kami. Tapos, pinapila na kami sa harap ng interview counter. Bali, doon na kami nag-antay ng turn namin kasi nag-open na yung window for interview. Bali, 3 window yung nag-open na nagko-conduct ng interview. At base sa experience ko, it can be quick as 1 minute or it can be as low as 10 to 15 minutes. Merong mga, ang bilis lang talaga nilang ng interview at meron talagang mga 10 to 15 minutes yung conversation nila. So guys, nung turn ko na dun sa interview counter, ito lang talaga yung natatandaan kong tanong nung consul sa akin. Napakabilis lang din talaga ng interview section ko. Bali, ang tanong niya lang sa akin is, what is your purpose of your travel? When are you planning to travel? How much is your salary? What is your current role in the company? How long have you been in Dubai? And did you travel before? Tapos, if yes, saan? Saang bansa? Tignan nyo guys, yung mga tanong niya talaga sa akin, lahat yon nakasulat lang din dun sa DS-160 form ko. Tapos, wala siyang ni-required na additional or any supporting documents na dala ko. Hindi niya tinignan lahat. Tinanong lang niya ako at sinagot ko lang lahat ng tanong niya. So guys, after naming mag-usap ng consul officer, siguro after ng conversation namin around 10 to 15 minutes, binigyan niya ako ng paper, pero hindi ko kagad nabasa. Pero nag-congratulate siya sa akin. Doon ko lang na-realize na approve yung application ko. Tapos tinabi niya yung passport ko doon sa gilid niya. At sinabi niya, marireceive ko na lang daw yun within 3 to 5 working days. Tapos doon na lahat nag-sink in. At sinabi ko na lang is thank you. Ito nga pala yung copy nung paper na binigay sa akin ng consul officer after ng interview ko. Nakarating ako sa parking at natapos lahat ng process ko ng around 8:15 in the morning, so nakapasok pa ako sa office. So ito yung mga takeaways ko or yung mga suggestions ko na pwede mong i-consider kung mag-a-attend ka ng yung US visa interview. Thank you for watching, at kung tingin mo nakatulong itong videong ito sa'yo, please don't forget to like, share, and subscribe.